sa lahat, ipakilala natin ang mga hamon. Antoine Habus mula sa Hungary. Maligayang pagdating sa may hawak ng 63 kilo na gintong sinturon. Batang manlalaro ng China na si Zhang Chenglong. I give you Zhang Chenglong! Nasa posisyon na ang dalawang koponan. Susunod, kilalanin natin sila ng magkasama. Blue Side Challenger, Antoine Habus. Edad, 23, taas, 180 cm. Profesional na record, 105 mga tugma, 58 panalo, 21 kos. Ang manlalaro ng kulang panig na si Zhang Chenglong, 18 taong gulang, 177 cm. Profesional na record, 27 mga tugma, 24 panalo, 8 kos. Si Emma Liking ang nagsilbing referee para sa laban na ito. Sama-sama nating ibahagi ang epic battle na ito. Kamusta sa lahat mga manonood? Ano ang pinapanood mo ngayon? Sichuan ni Emi Legend Ninthlag Chengdu Show. Kasalukuyan kaming nasa gymnasium ng Sichuan University. Ako si Tony ang nagkomento. Ngayon ito ay isang super labanan sa kategorya ng 63 kilo. Ang manlalaro ng kulang panig na si Zhang Chenglong. Ang blue side player na si Habus ay mula sa Hungary. Kamusta sa lahat mga manonood? Ako si Dong Jiang Tao. Ngayon ito ay isang super labanan sa kategorya ng 63 kilo. Ito rin ay isang 63 kilo class event sa Emi Legend. Ang labanan sa pagtatanggol sa titulo ng kampyonato sa mundo. Ngayon ang may hawak ng sinturon. Ito ay si Zhang Chenglong, isang batang manlalaro mula sa China. At nang makita namin si Zhang Chenglong na umakyat sa entablado, ang damit ay napaka hindi pangkaraniwan. Ito ay dahil sa alamat ng Emi. Sa pagkakataong ito, ang mga elemento ng China ay malalim na pinagsama. Ang napili ng mga tagahanga, 5 Teacher Generals of Shuhan, nakadikit sa itaas ng aming singsing, at si Zhang Chenglong ay kumakatawan sa ang aming Machao. Si Zhang Chenglong ay nag-aayos ng kanyang hitsura, pagsusuot ng mga kasuotan ng tatlong kaharian. Pagkatapos ay isinusuot niya ang imaheng ito ng Machao sa kanyang ulo. Ganitong uri ng maskara, kakaiba ang kanyang pagpasok. Nangyari ito sa panahon ng tatlong kaharian. Si Machao ay isang natatanging general na may pambihirang kasanayan sa militar. Pinamunuan ng isang kabalyero ng Xiliang. Minsan ay pinapanginig niya ang hukbo ni Cao sa takot. Sabi nga ng kasabihan, si Kabu ay ginawang modelo kay Dabu, pagkatapos ay kay Machao. Tignan natin kung maipagtatanggol ni Zhang Chenglong ang kanyang gintong sinturon ngayon. Pagkatapos ng pag-akyat, tingnan natin ang magkabilang panig. Si Antoine Habus ay 1.80 metro ang taas. 1.77 metro ni Zhang Chenglong. Mula sa larangang ito, si Antoine Habus na ito ay medyo mas matangkad, mas mahaba ang braso. Sa ilang pag-ikot ng pagpapalitan ng kamao na ito, malinaw na mas mahaba ang braso ni Antoine Habus kaysa kay Zhang Chenglong. Maganda mula sa front pedal ni Antoine Habus. Dumating sa wala. Sige, ang mataas na sipa ni Zhang Chenglong mula sa likod ng binti. Ngunit tungkol sa panig ni Antoine Habus, ito ang kaso. Nalutas ang lateral movement. Ang hulihan na binti na ito ay nagpapadala ng mataas na pagwawalis na may ganoong lakas. Tignan natin ang paggalaw ng footwork ni Antoine Habus. Napakatatag pa rin ito. Kumusta naman si Zhang Chenglong? Isang klasikong estilo pa rin ng libreng pakikipaglaban sa estilo ng Thailand. Ang frame ng stand ay medyo mataas, at ang bilis ng bawat individual na pagkilos. Napakabilis. Si Zhang Chenglong ay isang napakabatang-batang manlalaro. 18 years old pa lang siya ngayong taon. Ginagawa na ito sa Thailand mula pagkabata. Isang uri ng pagsasanay sa Muay Thai. Napakaganda ng training sa Thailand. Sa kasalukuyan, ito ang 63 kilo class ng China. Isang tumataas na bituin. Ang pagkakamali na yun ngayon, diba? Isang pag-atake sa tuhod. Ang napili ng mga tagahanga, Antoine Habus. Sa likod ni Zhang Chenglong, umiwas siya at napalampas. Pagkatapos, ang sentro ng grabidad ay nagiging hindi matatag. Bumagsak sa sahig.
Leg connect, isang solong pag-atake sa binti. Matapos sundin ang sipa upang i-bypass ang sipa ng pag-atake ng kalaban. Pagkatalikod niya, nawalan siya ng balanse. Pagkatapos ay tapos na ang sweep kick. Sige, may 1-0 segundo pa ang natitira sa karera. Sige, tapos na ang unang round. Tingnan natin ang unang laro. Ang tuwid na linya ng suntok ni Antoine Habush na may harap at likod na mga braso. Nagdulot pa rin ito ng malaking problema kay Zhang Chenglong, sapagkat ito ay malinaw na maliwanag. Si Antoine Habush ay may mahabang braso. Sa ilang mga palitan ng mga pamamaraan ng tamaw, marahil ay batay si Zhang Chenglong sa kanyang nakaraang karanasan sa laban na ito. Ang kanyang estilo ng boxing ay batay sa kanyang sariling likas na katangian. Malinaw na napakalinaw ng pagsuntok ni Zhang Chenglong. Hindi niya ito maramdaman. Parang naramdaman ko na hindi dapat nahulog sa akin ang suntok ni Antoine Habush. Ngunit ang mga bisig ni Antoine Habush ay talagang masyadong mahaba. Hindi sapat ang distansya sa likod ng mga backflashes na ito. Batay sa pang-araw-araw na paghuhusga at karanasan, lumampas ito sa kanyang hula. Higit pa sa kanyang mga hula, pagdating sa mga pamamaraan ng boxing ng kanyang kalaban. Hindi sapat ang distansya ng pag-iwas sa likuran. Hindi pa sapat, kaya ilang beses na akong nasaktan. Halata si Antoine Habush, mabibigat na suntok na may harap at likod na welga. Tama, mukhang nandito na ang ating mga dayuhang manlalaro. Makipagkumpetensya para sa 63 kilo gintong sinturon. Masama rin ang intensyon ng bisita. Tignan natin si Zhang Zonglong. Nagsagawa siya ng Kamao Technique Fame. Pagkatapos ay agad siyang sumunod. Isang mababang sipa gamit ang likuran ng binti. At pagkatapos ng pag-akyat, naging mas flexible ang paggalaw ng mga yapak. Ito ay nakatuon kay Antoine Habush. Ang taas na ito ay haba ng braso. Ginawa ang ilang taktikal na pagsasaayos. Kung magtapon ka ng mga suntok sa lugar, ang mga braso ng iyong kalaban ay tiyak na hindi magiging mahaba. Kaya hindi niya kayang i-hook ang kanyang kalaban. Kaya napaka-agil ng kanyang footwork. Lumipat ng kaunti pa. Tignan mo, walang laman ang mababang pagwawalis na ito. Nang umaatake si Zhang Chenglong, nagkaroon ng mas maraming footwork at ritmo. Ito ay mas kapaki-pakinabang para sa iyong sariling pagkilos. Ang patuloy na pag-atake ng kombinasyon ni Antoine Habush, sa wakas, ang lumilipad na tuhod na ito. Dahil pagkatapos ng pagiging matangkad at pagsakay sa itaas, talagang nakakatakot ang hitsura nito. Sige, mataas na si paggamit ang likod ng binti. Tignan natin kung ano ang mangyayari kapag pumasok ang magkabilang panig sa ikalawang laro. Lalo pang nag-away ang dalawang panig. Paano kung mas mataas pa ang presyo? Ngayon lang, matapos mawala ang back sweep ni Antoine Habush. Kaagad pagkatapos, si Zhang Chenglong ay maglulunsad ng isang counter-attack na lumikha ng isang pagbubukas. Pagkatapos ay dumating ang isang umiikot na backswing punch. Ito ay lubhang mapanganib. Kaya nang si Zhang Chenglong ay nag-atake at umaatake, hindi ka dapat magmadali ng labis. Mag-ingat. Sa totoo lang, hindi na sana siya nakapaghagis ng mga suntok noon. Ngunit talagang sinuntok niya ito. Tama, maayos niyang naisakatuparan ang isang spin at backswing. Ang mga maliliit na kilos na ito ay malinaw na maobserbahan. Gaano kataas ang antas ng manlalaro na ito? Kinokontrol niya ng husto ang kanyang katawan. Kanina, ang hulihan ng binti ni Antoine Habush ay nagwalis ng sipa. Dumiretso ito sa harap ng kamera. Mukhang nakakatakot. Dapat mag-ingat ngayon si Zhang Chenglong. Kailangan na ngayon ni Zhang Chenglong na gumawa ng ilang mga taktikal na pagbabago. Dahil sa mga bagay na ito ay karaniwang ginagawa niya. Dahil sa kanyang karaniwang tuwid na linya ng mga suntok, hindi gaanong halata ang epekto nito kay Antoine Habush. Sa halip, ito ay ang suntok ni Antoine Habush mula sa distansya na yon. Hindi rin madaling mag-ehersisyo. Maaari mong tamaan si Zhang Chenglong gamit lamang ang isang kahabaan ng iyong kamay. Dapat itong maging crotch area na may mga pag-atake. Iyon ay isang pagkakamali ngayon sa panahon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sinipa niya si Zhang Chenglong sa singit, sa loob ng mga tuntunin ng aming malayang internasyonal. Kung ito ay tumama sa singit, pagkatapos ay ang mga sugat ay lubhang malubha. Ilang minuto na lang ang pahinga. Bibigyan namin ang mga manlalaro ng hindi bababa sa 5 minuto upang magpahinga. Maliban na lang kung seryoso siya, sapat na ang 5 minuto. Ngunit kung ito ay nakakaapekto sa epekto, kung magpapatuloy ang laban, ang aming mga referee o ang komite ng pag-organisa ng kompetisyon, iba pang mga desisyon ang gagawin. Ito ba ay isang diskwalifikasyon sa laro, o yun lang? Depende sa kung gaano karaming mga laro ang naabot ng laro. Nakasalalay din ito sa kalagayan ng kalaban. Sinadya ba ang sipa sa singit? Mayroon bang malisyosong hinala sa fall na ito? Sige, ang rear sweep ni Zhang Chenglong. Ngunit ano ang tungkol kay Antoine Habush? Umatras sa oras. Ilapat ang puwersa sa likod ng paatras na ito. Hindi pa ito ganap na nagamit. Chenglong, tingnan natin. Naglaro siya ng maraming mga tugma sa Emi Legend. Ang kanyang footwork sa mga nakaraang laban. Hindi kailanman naging ganito kababaluktot. Hindi pa ako nakakapag-move on ng ganito karaming hakbang.
Tignan mo ito ngayon, ang taas ng kalaban, ang epekto ng kanyang wingspan sa taktika na ito. Malaki pa rin ang epekto nito. Iyon ay upang sabihin, kaya kung minsan, dapat mong pasalamatan ang iyong mga kalaban. Mas malakas ang iyong mga kalaban, kapag mas malaki ang pag-unlad na ibinibigay nito sa iyo. Kasi baka nauna ka na, hindi ko pa ito natagpuan bago, mga kalaban ng ganitong estilo. Kung minsan mo na siyang nalabanan, magiging bahagi ka ng iyong teknikal na sistema. May isa pang uri, isang paraan upang makayanan ang estilo na ito. Isa rin itong uri ng pag-unlad, isang uri ng pag-unlad. Sige, magsisimula na ang ikatlong round. Ang laban na ito ay napakahalaga para kina Antoine Habush at Zhang Chenglong. Higit sa lahat, ang tagapangasiwa ay may gintong sinturon. Ito ay kung mananalo si Antoine Habush. Siya ang bagong nagwagi ng EMEA Legend 63 kilo gold belt, kaya nagbago lang siya ng kamay ha. Ang patuloy na manyobra sa himpapawid na ito. Ang swinging punch ni Antoine Habush sa harap ng kamay. Isang swinging suntok na umiiwas patagilid habang gumagalaw. Ang unang suntok kay Zhang Chenglong ay lubos na makabuluhan. Ngayon, si Zhang Chenglong ay nagbigay ng direktang pag-atake sa tuhod. Ngunit ang sidecar ni Antoine Habush ay direktang dumaan sa kanya. Parang nag-backback, mabilis na umiwas si Antoine Habush sa kanang likuran. Madali niyang iniwasan ang mapanirang kapangyarihan ng pamamaraan ng binti. Ito ay isang suntok na pag-atake pagkatapos ng isang leg relay. Ngunit nakikita natin na tila may ganitong uri ng suntok ang kalaban. Dahil sa anggulo, nagkaroon ng hinala ng mga elbow strike. Pagkatapos ay pinigilan ito ng referee. Nangangahulugan ito ng pagwawalis at pagsipa. Tingnan mo, isa pang tuwid na suntok ang hindi nakuha. Kaya ilang beses na hindi nakapasok si Zhang Chenglong ngayon. Ilang direktang pag-atake ng suntok ang hindi nakuha. Kaya ang personal kong mungkahi ay dapat na si Zhang Chenglong ay nasa pagsalakay. Ilagay ang batayan para sa ilang mga pagkukunwari. Huwag basta-basta maglakad palayo. Tingnan mo, isa pang backhand swing ng kamao swinging walang laman. Dahil sa kanyang mga teknikal na gawi. Kadalasan, kapag nakikipag-away siya sa isang taong kasing taas niya, ang reaksyon na ito ay may medyo mataas na stress. Kailangan mong malaman ngayong araw. Sa ngayon, ang pagkakaiba ng taas laban sa iyong kalaban ay, ito ang pinakamalaking agwat sa pagitan nila at ng lahat ng kanilang mga dating kalaban. Sa puntong ito, nasa tamang distansya ka para matamaan. Siguraduhin na gumawa ng ilang mga pag-aayos. Sige, ang gitnang pagwawalis ng likuran ng binti. Ito ang sentro ng crotch. Sige, tignan natin na si Antoine Habush ay maaaring ipagpatuloy ang laban ng walang anumang problema. Sipain gamit ang likuran ng binti, lalong maging matindi ang labanan. Matapos tapusin ni Zhang Chenglong ang kanyang sipa gamit ang kanyang likuran na binti. Matapos ang kanyang depensa, agad na bumalik si Antoine Habush na may tuwid na suntok. Magkaharap ang magkabilang panig. Ngayon lang, tila ginamit ni Antoine Habush ang isang malapit sa clown na pag-atake ng siko. Ngunit hindi ito halata. Tayong mga referee ay dapat magbayad ng maingat na pansin. Habang nag-aaway ang magkabilang panig, nakuryente rin ang aming mga manonood sa eksena. Kapag ang magkabilang panig ay umaatake ng malapit. Malinaw na ginagawa ito ni Zhang Chenglong. Kakulangan ng lakas, dahil ang kalaban na ito ay masyadong matangkad. Ngayon ang magkabilang panig ay nag-away ng mahigpit. Ilang segundo pa ang natitira sa huling ilang segundo. Sa sandaling iyon, kinakabahan siya. Siguraduhin na bigyang pansin ang katumpakan ng iyong mga paggalaw. Dapat makamit ang katumpakan. Iwasan ang paggawa ng partikular na malalaking paggalaw. Bagamat mababalisa, ngunit dapat itong maging matatag. Matapos mahuli ang binti, naghatid siya ng dalawang magkakasunod na backhand straight point. Matapos ang laro. Tingnan natin ang mga kapanapanabik na replay mula sa magkabilang panig. Okay. Antoine Habush ay naglanding ng isang tuwid na suntok sa likod ng sandan. Ito ang kaliwang braso ni Zhang Chenglong. Ngunit, sumagot siya ng isa pa. Tignan natin ang pag-atake ng tuhod nito. Isang nililipad na tuhod strike, kahit na sa pamamagitan ng depensa na braso. Ngunit tungkol sa mukha ni Zhang Chenglong, malaki rin ang epekto ng mga suntok. Isang sipa sa harap ang lumipad. Siya ay likas na matangkad at malakas. Pagkatapos ay tumayo siya at naglunsad ng pag-atake. Sa eksena, para napakakapanapanan. Ito ang kahulugan ng ating pagkakita. Sige, pag-urong ng video, isang tuwid na suntok mula sa likod, isang backup na plan. Matapos ang pag-aaral, ang kamay sa likuran ay may pagkakataon. Ngunit dahil hindi sapat ang distansya, ang epekto, nahulog ito sa balikat ng Antoine Habush. Sa lahat ng manonood sa harap ng live feed, susunod, magbibigay ako ng anunsyo. Ang huling resulta ng labanan sa pagtatanggol sa hihingin na ito. Nanalo ang referee mo 29 tandang bawas 20. Nanalo ang referee mo 28 tandang bawas 4.
Nanalo ang referee no 3-29 tandang bawas 20. Nanalo ang referee no 4-29 tandang bawas 30. Nanalo ang referee no 5-29 tandang bawas 30. Ang pangwakas na resulta. The winner nanalo is silang pa. Blue Binabati Corner! namin si Anton. Congratulations, Ator Habash!